Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtitiis, at pagbangon? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng lihim at pighati. Sinasabi nila na ang paghihiganti ay isang laro ng apoy. Ngunit paano kung ang tanging paraan para makamit ang hustisya ay ang matutong sumayaw sa ibabaw nito nang hindi nagpapatupok? Ang marangyang bulwagan ng bilasilangan ay naliligo sa ginintuang ilaw mula sa mga aranyang kristal. Ang himig ng isang biolin ay lumilikha ng isang malamyos na tunog habang ang mga panauhin, mga general, mga politiko, at ang mga naghaharing uri ng lungsod ng Maharlika ay nagpapalitan ng mga peking ngiti at mga bulungan ng kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Amihan Sinagtala. Ang kanyang nangiti ay perpektong nakapinta sa kanyang mga labi, isang obra maestra ng kahinahunan. 7 taon. 7 taon na siyang asawa ni General Datu Makisig. 7 taon na siyang gumanap sa papel na ito. Ang mapagmahal na asawa, ang perpektong may bahay, ang palamuti sa braso ng isang makapangyarihang lalaki. Isang tagay para sa aking pinakamamahal na asawa. Ang malakas na anunsyo ni Datu, itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Ang lahat ay tumahimik. Ngumiti ito sa kanya, isang nakangiting nakalaan para sa publiko, puno ng pagsinta, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang lamig ng isang estranghero. 7 taon ng walang hanggang kaligayahan. Utang ko sa kanya ang kapayapaan ng aking tahanan. Mahal kita, Amihan. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Amihan at marahang tumango. Ang kanyang puso ay isang piraso ng yelo sa kanyang dibdib. Kasinungalingan. Ang bawat salita ay isang matulis na patalim. Nang maglaon, nang ang huling panauhin ay umalis na at ang katahimikan ay muling bumalot sa villa, ang maskara ni Datu ay tuluyang bumagsak. Habang paakyat sila sa kanilang silid-tulugan, ang kamay nito na kanina'y magiliw na nakahawak sa kanyang baywang ay biglang humigpit sa kanyang braso. Napasinghap siya sa sakit. Magaling ang iyong pag-arte ngayong gabi, mahal ko, bulong nito. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Isinara nito ang pinto at ang tunog ng pag-lock ay tumarak sa puso ni Amihan. Halos maniwala na ako sa iyong mga ngiti. Binitiwan siya nito ng may puwersa dahilan upang mapaatras siya. Hindi siya nagsalita. Natutunan na niya noon pa na ang kanyang mga salita ay gasolina lamang sa apoy ng galit nito. Huwag mong kakalimutan, Amihan, sabi ni Datu habang tinatanggal ang kanyang medalyang militar. Ang mga mata nito'y madilim at mapanganib. Isa ka lamang palamuti na binili ko. Isang tropeo. Ang apelyido mo ang nagpapanatili sa iyong halaga at wala ng iba pa. Ang bawat salita ay isang sampal, ngunit hindi kumurap si Amihan. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang balat ay kasing kapal na ng bakal. Ang kanyang puso, bagamat may sugat, ay natutong tumibok sa gitna ng sakit. Tumingin lamang siya sa salamin, sa imahe ng isang babaeng pagod na, ngunit sa likod ng mga matang yon, isang apoy ang nag-aalab. Hinintay niyang marinig ang malalim at pantay na paghinga ng pagtulog ni Datu. Hinintay niya hanggang ang orasan ay tumugtog ng 2:00 ng madaling araw. Dahan-dahan, tulad ng isang anino, bumangon siya mula sa kama. Ang kanyang mga paa ay walang ingay na naglakad patungo sa study table nito, kung saan nakapatong ang isang bagay na hindi nito dapat iniwan basta-basta. Ang kanyang military grade na laptop. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Isa itong mapanganib na hakbang, ngunit kailangan niya itong gawin. Mula sa kwintas na suot niya, kinuha niya ang isang maliit na palawit na hugis krus. Sa isang mabilis na pagpilipit na hati ito sa 2, inilalabas ang isang USB drive na nakatago sa loob. Ito ang kanyang pananampalataya at ang kanyang sandata.
Isinaksak niya ito sa laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa kanyang mukha. Isang mukha ng determinasyon. Habang binubuksan niya ang mga naka-encrypt na file, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang ama. Si General Agustin Sinagtala. Nakita niya ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Maging matapang ka. Aking munting bituin. Tila naririnig niyang sabi nito. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang ginagawa niya ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa hustisya, para sa dangal ng kanyang ama. Natagpuan niya ang folder na may label na Transaksyon Pribado. Ginamit niya ang isang software na ibinigay sa kanya ng isang hindi kilalang alyado sa email. Nagsimulang kumopya ang mga file. Ang bawat porsyento na lumalabas sa screen ay isang hakbang palapit sa kalayaan. 10%, 30%, 70%. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila isang sigaw sa kanyang tainga. 90%, 98%, 99%, halos tapos na. Isang patak ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. At sa kanya narinig iyon. Isang mahinang pag-ubo mula sa kama. At pagkatapos, ang tunog ng mabibigat na yabag sa sahig na gawa sa kahoy papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nanigas si amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakatitig sa progress bar na tila tumigil sa pag-usad, habang ang anino ng kanyang asawa ay unti-unting lumalaki sa likuran niya. Ang tunog ng mga yabag ni Datu ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni amihan. Sa isang kisap mata, bago pa man ito makalapit, mabilis niyang binunot ang USB drive, kasabay ng mahinang click ng pagtanggal nito. Isinara niya ang laptop at mabilis na tumayo. Ipinosisyon ang kanyang sarili upang matakpan ang mesa. Humarap siya sa asawa. Ang kanyang puso'y nagwawala, ngunit ang kanyang mukha'y isang blankong canvas. Gising ka pa pala, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa pagtulog. Kinusot nito ang kanyang mga mata. Ang anino ng hinala ay bahagyang gumuhit sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo, Richan? Sumasakit ang ulo ko. Mahinang sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing mahina at marupok. Itinuro niya ang isang maliit na kabinet sa tabi ng mesa. Hahanap lang sana ako ng gamot. Tinitigan siya ni Datu ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat galaw niya. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Sa wakas, tumango ito at bumalik sa kama. Walang interes. Bilisan mo. Patayin mo ang ilaw pagkatapos. Nakahinga ng maluwag si amihan, ngunit hindi niya ipinakita. Nagkunwari siyang may kinuha sa kabinet at pagkatapos ng ilang sandali, pinatay niya ang ilaw at bumalik sa kama. Nakahiga siya roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay, mahigpit, na nakakuyom sa USB drive na parang isang banal na anting-anting. Ang metal na hugis screws ay malamig sa kanyang balat. Isang matinding kaibahan sa apoy na nag-aalab sa kanyang kalooban. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya'y napalagay sa bingit ng kapahamakan. Ang 7 taon ng pagiging asawa ni Datu ay isang mahabang pagsasanay sa panlilinlang at pagtitiis. Naalala niya ang araw na nagsimula ang lahat. Sa libing ng kanyang ama, si amihan, na nooy 19 na taong gulang pa lamang, ay nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang puso ay basag na tulad ng kalangitan. Si Datu, na noon ay isang batang koronel at protehido ng kanyang ama, ay lumapit sa kanya. Inalok siya nito ng panyo at isang balikat na masasandalan. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi awa, kundi pagkalkula. Isang tingin ng isang mangangaso na nakahanap ng kanyang mahinang biktima. 2 linggo matapos ilibing ang kanyang ama sa isang kapuspalad na aksidente sa pagsasanay, ang pamilya Makisig ay nag-alok ng tulong.
Ipinakita nila sa kanya ang mga utang na hindi niya alam, na umiral, mga banta sa seguridad, na biglang lumitaw. Ang solusyon nila ay simple, isang kasal, isang pagsasanib ng mga pangalan. Para protektahan ka, sabi nila. Ngunit alam niya na iyon ay isang magandang paraan ng pagsasabi ng para makontrol ka. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, sinubukan niyang maging isang tunay na asawa. Ngunit ang bawat pagsubok niya ay sinasalubong ng emosyonal na pang-aabuso at pagwawalang bahala. Doon niya napagtanto. Ang kanyang kulungan ay hindi magbubukas mula sa labas. Kailangan niyang hanapin ang susi mula sa loob. At doon nagsimula ang kanyang tahimik na rebelyon. Ang kanyang koleksyon ng mga antigo at magagarang butones, isang bagay na laging kinukutya ni Datu bilang isang walang kwentang libangan, ay naging kanyang arsenal. Sa tulong ng isang matandang alahero na tapat sa kanyang ama, nagpagawa siya ng mga butones na may lihim na kompartimento, sapat na laki para sa isang micro SD card. Ang bawat impormasyon, mga kopya ng dokumento, mga litrato ng mga lihim na pagpupulong ay maingat niyang itinatago sa mga maliliit na piraso ng sining na ito. Ang kanyang lumang suklay na gawa sa kahoy, isang pamana mula sa kanyang lola, ay may guwang sa hawakan. Dito niya itinago ang isang maliit na voice recorder. Sa mga gabing si Datu ay lasing at nagyayabang sa telepono tungkol sa kanyang mga tagumpay, ang suklay na yon ay laging nasa kanyang vanity table, tahimik na nagre-record ng bawat salitang magiging ebidensya laban dito. Sa lahat ng ito, mayroon siyang isang tahimik na kakampi, si Luningning o Manangning sa tawag niya. Ang matandang kasambahay ay nasa pamilya na nila bago pa man mamatay ang kanyang ama. Siya'y isang anino sa villa, laging naroroon, laging nagmamasid. Hindi sila kailanman nag-usap tungkol sa plano, ngunit merong isang hindi masasalitang pagkakaunawaan sa pagitan nila. Isang hapon, habang nag-aayos si Amihan ng isang set ng mga butones, pumasok si Manangning sa kanyang silid. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Walang imik nitong inilapag ang tasa sa mesa. Ngunit bago ito umalis, ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa kamay ni Amihan, isang mainit at nagbibigay lakas na paghipo. Isang tingin lang mula sa mga mata ng matanda ang kailangan ni Amihan para malaman na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang siya'y nag-aayos sa kanyang walk-in closet, pumasok si Datu. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay pumuno sa hangin. Isang amoy na dati nagustuhan niya, ngunit ngayon nagdudulot na sa kanya ng pagkasuklam. Sa susunod na linggo, may gaganaping parangal sa Campo Diwa. Anito, habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, bibigyan ako ng isa pang bituin sa aking balikat. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit alam niyang para sa kanya ang mga salitang iyon. Binabati kita, mahinang sabi ni Amihan. Siyempre, mayabang na sagot nito. Isasama kita at gusto kong isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Humakbang ito patungo sa hanay ng kanyang mga damit pandalo. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga mamahaling tela bago ito huminto sa isang partikular na damit. Isang simpleng navy blue na gown na may isang hanay ng mga natatanging butones na pilak na bumababa sa likuran. Ito, Oma, sabi nito, hinahawakan ng manggas ng damit. Isuot mo ito. Nanlamig si Amihan. Sa loob ng bawat isa sa mga pilak na butones na yon ay nakatago ang ilan sa mga pinakamatitinding ebidensya na kanyang nakalap sa loob ng 3 taon. Mga detalye ng mga bank account sa ibang bansa at mga listahan ng mga ari-arian na hindi deklarado. Tumingin siya kay Datu. Sinusubukang itago ang biglaang pagbilis ng kanyang pulso. Sige, sabi niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ngumiti si Datu. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti. Gusto kong magmukha kang perpekto sa tabi ko habang tinatanggap ko ang aking karangalan. Umalis ito sa silid.
Iniwan si amihan na nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa damit. Ang mismong kasuotan na naglalaman ng mga butil ng katotohanan na maaring maging sanhi ng pagbagsak nito ay ang damit na gusto nitong ipasuot sa kanya sa araw ng pinakamalaking tagumpay nito. Ang kabalintunaan ay malupit. At para kay amihan, iyon ay isang senyales. Ang laro ay papasok na sa pinakamapanganib nitong yugto. Ang katahimikan ng umaga sa Villa Silangan ay binasag ng ugong ng isang mamahaling sasakyan. Mula sa bintana ng silid-aklatan, natanaw ni amihan ang isang pamilyar na itim na sedan na pumarada sa harap ng kanilang malaking pinto. Bumukas ang pinto sa panig ng pasahero at mula roon ay lumabas ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nadaramitan ng isang pulang bestida na tila humahalik sa bawat kurba ng kanyang katawan. Si Sidapa Silayan. Bumaba ang salamin sa bintana ng driver at nakita ni amihan si Datu na nakangiti sa babae. Isang ngiti na hindi kailanman ibinigay nito sa kanya. Isang ngiti ng tunay na paghanga at pagnanasa. Naramdaman ni amihan ang paghigpit ng kanyang kamao sa gilid ng kanyang palda. Maya-maya, narinig na niya ang matinis na tunog ng mga takong ni Sidapa sa marmol na sahig ng bulwagan. Pumasok ito sa silid-aklatan na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mamahaling pabango ay isang panghihimasok sa hangin. Amihan, darling, bati nito. Ang kanyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Nagulat ba kita? Dadaan lang sana kami ni Datu para kunin ang ilang dokumento para sa isang business deal. Ang pagdidiin sa salitang kami ay malinaw. Kami. Sila ay isang pangkat. Siya, si amihan, ay ang tagalabas sa sarili niyang pamamahay. Hindi naman. Tuloy ka, Sidapa. Sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Iniwan niya ang librong binabasa at hinarap ito ng buong buo. Ikinagagalak kong makita ka. Naglakad si Sidapa, palibot sa silid. Ang kanyang mga daliri ay dumadampi sa mga antigong kasangkapan. Napakaganda ng bahay ninyo. Napakagaling mong mag-alaga. May bahid ng pangungutya sa kanyang tono na para bang sinasabi nitong, magaling kang mag-alaga ng mga bagay na malapit ng mapa sa akin. Hindi sumagot si amihan. Sa halip, kumuha siya ng isang alampay na nakasabit sa isang silya. Ito ay yari sa Pinong Piñaseda, isang regalo mula sa kanyang ama noong kanyang ika-18 kaarawan. Ang nag-iisang bagay sa bahay na yon na tunay niyang pag-aari. Habang papasok si Datu sa silid, nagkunwari si Sidapa na natalisod. Oh, sigaw nito at ang kopitan ng red wine na hawak nito ay aksidenteng tumapon direkta sa puting alampay ni amihan. Isang malaking pulang mantsa ang kumalat sa pinong tela, parang dugo sa niebe. Ay naku, I'm so sorry, sabi ni Sidapa. Ang kanyang pagkagulat ay halatang peke. Ang clumsy ko talaga. Tumingin si amihan mula sa nasirang alampay patungo sa mga mata ni Sidapa. Nakita niya roon ang isang kislap ng tagumpay. Iyon ay isang sinadyang pag-atake, isang paglapastangan sa kanyang pinakamahalagang alaala. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Walang anuman. Mahinang sabi ni amihan, kinuha ang alampay. Mansa lang yan, madaling linisin. Ang kanyang pagpipigil ay tila mas lalong nagpainis kay Sidapa. Nagpaalam si amihan upang dalhin ang alampay sa kusina. Habang pabalik, pinabagal niya ang kanyang mga hakbang nang marinig niya ang mga boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Datu. Sigurado ka bang ligtas ang luhang sa darating na Biyernes? Boses ni Sidapa, puno ng pag-aalala. Ako ang bahala, sagot ni Datu. Walang makakaalam. Ang mahalaga,
ay makarating ito sa mga kliyente natin bago matapos ang buwan. Isang lohang kliyente? Nanigas si amihan. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Si Sidapa ay hindi lamang isang kirida, isa siyang kasabwat sa mga ilegal na gawain ni Datu. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa, kundi pati na rin sa kasakiman at krimen. Ang katotohanan ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong dahilan upang bilisan ang kanyang mga plano. Umalis ang dalawa makalipas ang ilang sandali. Iniwan si amihan sa katahimikan ng malaking bahay. Habang inaayos niya ang mga unan sa sofa kung saan umupo si Sidapa, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. Yumuko siya at dinampot ito. Isang hikaw na may diamante na alam niyang nagkakahalaga ng higit pa sa kanyang taonang allowance. Alam niyang hindi ito naiwan nang hindi sinasadya. Ito ay isang marka ng teritoryo, isang mensahe na nagsasabing, kahit sa iyong pinakapribadong espasyo, narito ako. Itinago niya ang hikaw sa kanyang bulsa. Ang matulis na dulo nito ay tumutusok sa kanyang palad. Nang gabing iyon, hinarap siya ni Datu. Walang salita. Inihagis nito sa kanya ang kapares ng hikaw. Tumama ito sa kanyang dibdib bago bumagsak sa sahig. Nakita ito ng isa sa mga katulong sa ilalim ng sofa. Sabi ni Datu, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, amihan? Wala akong ginagawa. Sagot niya, nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Mabuti, sabi nito. Humakbang palapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Dahil tandaan mo ito, isang pagkakamali mo lang, isang senyas lang na nagiging pabigat ka. At hindi ako mag-aatubiling palitan ka. Itinuro nito ang pinto. Maraming mas karapat-dapat na pumalit sa pwesto mo at alam na alam mo kung sino ang nasa isip ko. Ang banta ay malinaw. Ang kanyang posisyon, ang kanyang kaligtasan ay nakasabit sa isang napakanipis na sinulid. Tumalikod ito at iniwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang malamig na hikaw sa sahig at ang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot. Ang ginawa ni Datu ay hindi siya sinindak. Binigyan siya nito ng kaliwanagan. Oras na para tapusin ang sayaw na ito. At sisiguraduhin niyang siya ang huling tatayo. Ang banta ni Datu ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang malamig at mabigat na ulap sa loob ng kanilang silid-tulugan. Matapos siyang iwanang mag-isa, hindi na bumalik si amihan sa kama. Sa halip, nagtungo siya sa kanyang maliit na silid-panahian, ang nag-iisang lugar sa Villa Silangan na tunay niyang masasabing kanya. Dito, sa gitna ng mga rolyo ng tela at mga kahon ng sinulid, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, kahit ang kanyang santuwaryo ay tila pinapasok ng mga anino ng pagdududa. Ang mga salita ni Datu ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi ako mag-aatubiling palitan ka. Alam niyang hindi ito isang banta lamang. Ito ay isang pangako. Nararamdaman niyang ang kanyang panahon ay paubos na. Ang kanyang maingat na pag-iipon ng ebidensya sa loob ng 7 taon ay maaaring mauwi sa wala kung hindi siya kikilos ng mabilis. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya. Isang reyna sa isang laro ng chess na malapit ng ma-checkmate. Habang nakaupo sa dilim, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit at lumang baul sa sulok. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at mga alaala, mayroong isang maliit na kwaderno na balat ang pabalat. Ang huling regalo ng kanyang ama bago ang aksidente. Binuklat niya ito. Karamihan sa mga pahina ay blanko, maliban sa huling pahina. Nakasulat doon, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, ay isang serye ng mga numero at letra na walang kahulugan. Sa ilalim nito, isang pangungusap, kapag ang gabi ay pinakamadilim, sundan mo ang alab ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang ito ay isang paalala lamang
para manatiling matatag. Ngunit ngayon, sa kanyang desperasyon, nakita niya ito sa ibang liwanag. Hindi ito isang parirala, ito ay isang instruksyon. Ang mga numero at letra, iyon ay isang naka-encrypt na email address. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang huling baraha, isang sugal na maaaring magligtas sa kanya o tuluyang magpahamak. Paano kung ito ay isang patibong? Paano kung ang account na ito ay matagal nang natuklasan ng kanyang mga kaaway? Ngunit anong pagpipilian pa ang mayroon siya? Kinuha niya ang isang luma at hindi na ginagamit na laptop mula sa ilalim ng kanyang mesa. Isang laptop na walang koneksyon sa kanilang home network, isang ghost sa sistema. Ginamit niya ang isang public wifi signal na mahinang naaabot ang kanyang bintana. Bawat pag-click ng keyboard ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Gumawa siya ng isang anonymous na email account. Sa subject line, inilagay niya ang pariralang isinulat ng kanyang ama. Sundan ang alab ng pag-asa. Ang kanyang mensahe ay maikli at maingat. Ang bituin ay malapit nang mawalan ng liwanag. Kailangan ko ng gabay. Pinindot niya ang send. At pagkatapos, ang pinakamahirap na bahagi, ang paghihintay. Lumipas ang mga oras. Bawat tunog ng notifikasyon mula sa kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ngunit lahat ay mga walang kwentang mensahe lamang. Lumipas ang isang buong araw. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay unti-unting nalalanta. Pinapalitan ng pamilyar na bigat ng kawalan ng pag-asa. Nagsimula siyang isipin na marahil ay nagkamali siya. Marahil ang kanyang ama ay nagsusulat lamang ng tula. Marahil ay wala nang natitirang kakampi sa mundong ito. Nang sumunod na gabi, habang siya'y nakatulala sa screen, isang notifikasyon ang lumitaw. Mula sa isang hindi pamilyar na address, ang kanyang paghinga ay huminto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang mensahe. Ang laman nito ay isang pangungusap lamang. Ang mga bituin ay hindi namamatay. Sila ay nagiging supernova. Hanapin mo ang libro ng mga kasalanan kung saan pinapahalagahan ng ama ang anak. Sa ilalim ng mensahe, isang salita lang ang nakalagay. Alab-alab. Ngayon, naintindihan na niya. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Ang libro ng mga kasalanan, isang ledger, isang talaan, kung saan pinapahalagahan ng ama ang anak. Biglang tumayo si Amihan. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagproseso ng impormasyon. Saan sa bahay na ito, inilalagay ni Datu ang pinakamataas na pagpapahalaga sa kanyang yumaong ama, ang patriarka ng kanilang tiwaling angkan. May isang lugar lamang. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at naglakad patungo sa ipinagbabawal na teritoryo, ang pribadong opisina ni Datu. Ang pinto ay nakalock, gaya ng dati. Ngunit alam niya kung saan itinatago ni Datu ang duplicate na susi. Sa loob, ang hangin ay mabigat sa amoy ng tabako at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa malaking pader sa likod ng mesa ni Datu. Nakasabit doon ang isang malaki at marangyang oil painting, ang opisyal na larawan ni General Eladio Makisig, ang ama ni Datu, na nakasuot ng kanyang buong uniforme. Si Datu ay sumasamba sa larawang yon, sa imahe ng kanyang ama, sa legasya na pilit nitong pinoprotektahan. Nilapitan ni Amihan ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay maingat na sinundan ng gilid ng gintong kwadro. At doon, sa ilalim na bahagi, naramdaman niya ito. Isang maliit na siwang. Isang halos hindi mapapansing tahi sa pagitan ng pader at ng isang nakatagong panel. Isang safe. Ang libro ng mga kasalanan ay narito. Alam niya, ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa at takot. Alam niya ang password. Si Datu ay isang taong mayabang at predictable. Ang kombinasyon ay tiyak na kaarawan ng ama nito.
Ngunit ang tanong ay hindi kung ano ang password. Ang tanong ay kung paano niya ito bubuksan nang hindi napapansin, nang hindi nagtitrigger ng anumang silent alarm na tiyak na inilagay ng kanyang tusong asawa. Nakatayo siya roon sa harap ng larawan ng matandang general, isang hakbang na lang mula sa katotohanang maaaring magpalaya sa kanya, ngunit isang maling galaw lang din mula sa tiyak na kapahamakan. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Isang malaking pagtitipon para sa mga negosyanteng may kaugnayan sa militar. At si Datu, kasama si Sidapa sa kanyang braso bilang kanyang business partner, ay kailangang dumalo. Mula sa bintana, pinanood ni Amihan ang pag-alis ng kanilang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kalsada. Ito na ang senyas. Isang sulyap lamang ang ipinukol niya kay Manang Luningning na nagwawalis sa hardin. Tumango ang matanda. Isang maliit, ngunit makahulugang galaw. Ang kanilang plano ay naisaayos na. Sila ay mayroon lamang 2 oras. Si Manang Luningning ang magiging mata at tainga niya sa labas. Nagkunwari itong nag-aayos ng mga paso malapit sa gate ng mga gwardiya. Paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan sa kanila. Isang perpektong diversion. Paminsan-minsan, aksidente nitong naibabagsak ang isang paso, lumilikha ng ingay na tumatakip sa anumang kahina-hinalang tunog na maaaring magmula sa loob ng bahay. Samantala, si Amihan ay pumasok sa opisina ni Datu. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang larawan ng ama ni Datu ay tila nakatitig sa kanya, nang uusig at nagbabanta. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap niya ang nakatagong mekanismo. Sa isang mahinang pagtulak sa isang bahagi ng kwadro, ang larawan ay umangat ng walang ingay. Inilalantad ang isang itim na metal na pinto ng safe na may digital na keypad. Huminga siya ng malalim. Kaarawan ng ama nito. October 25. Ang kanyang mga daliri ay marahang pinindot ang mga numero. 1, 2. Isang berdeng ilaw ang umilaw. Isang mahinang tunog ng motor ang narinig. At pagkatapos ay isang malakas na click na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Sa pandinig ni Amihan, ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Nanigas siya. Pinakikiramdaman kung mayroong sino mang nakarinig. Wala. Tanging ang tibok lamang ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Binuksan niya ang pinto ng safe. At naroon nga. Isang makapal na itim na ledger nakapatong sa ibabaw ng mga tumpok ng pera at mga dokumento. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi makapaniwala na hawak na niya ang bagay na magpapalaya sa kanya. Inilapag niya ito sa mesa ni Datu at binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga pangalan, mga petsa, mga halaga, at mga code name, mga transaksyon ng armas, mga lagay, mga pangalan ng mga opisyal na kasabwat. Ito ang aklat ng kasalanan ng angkan ng mga makisig. Kinuha niya ang kanyang telepono. Pinatay niya ang flash at ang tunog ng shutter. Ngunit sa kanyang isipan, bawat pagkuha niya ng litrato ay isang malakas na pagsabog. Page 1, click. Page 2, click. Page 3, click. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga pahina. Sinusubukang kumuha ng litrato ng pinakamahahalagang bahagi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali. Ang oras ay tumatakbo. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang mag-vibrate ang isang maliit na burner phone sa kanyang bulsa. Ang kanilang signal. Isang tawag mula kay Manang Luningning. Ang ibig sabihin nito, isa lang. Pauwi na si Datu. Isang alon ng purong takot ang bumalot kay Amihan. Imposible, masyadong maaga. Nagbago ang plano. May mahalagang tawag daw siyang kailangang sagutin sa opisina. Sabi ng text message ni Luningning ilang segundo pagkatapos. Bumilis ang kanyang paghinga.
Kinakabahan, mabilis niyang kinuhanan ng ilan pang mga pahina. Ang kanyang mga galaw ay nagiging padalos-dalos, isang pahina ang halos mapunit. Diyos ko, bulong niya. Isinara niya ang ledger. Sa kanyang pagmamadali, halos mahulog ito mula sa kanyang mga kamay. Mabilis niya itong ibinalik. Sa loob ng safe, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang lalamunan. Isinara niya ang pinto ng safe. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na click. Ibinalik niya ang larawan sa dati nitong posisyon. Sinisiguradong perpekto ang pagkakalagay. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Datu sa driveway. Wala na siyang oras. Tinakbo niya ang distansya mula sa opisina pabalik sa sala. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Umupo siya sa sofa, kinuha ang isang libro at sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Sinubukan niyang magmukhang natural na parabang naroon lang siya buong hapon. Ang pinto sa harap ay bumukas. Pumasok si Datu. Ang kanyang mukha ay nababalot ng inis. Tumingin ito sa paligid. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na naghahanap ng biktima. Tumigil ang mga mata nito sa kanya. Bakit nandito ka sa baba? Akala ko'y nagpapahinga ka sa ating silid. Naisip kong magbasa na lang dito. Sagot ni Amihan. Pinipilit na huwag mautal. Naglakad ito palapit. Ngunit hindi ito huminto sa sala. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Diretso patungo sa kanyang opisina. Nanigas si Amihan sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. May napansin ba siya? May mali ba sa pagkakalagay ko ng larawan? May naiwan ba akong bakas? Ang bawat segundo ng kanyang paghihintay ay isang pagpapahirap. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibihinging katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, na para bang isang kawalang hanggan, bumukas muli ang pinto. Lumabas si Datu mula sa kanyang opisina at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, matalim at mapanuri. Huminto ito sa harap niya, isang nagbabantang anino. Naramdaman ni Amihan ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Tumingin ito sa kanya ng may hinala. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ang tanong ni Datu ay isang espada na nakatutok sa lalamunan ni Amihan. Anong ginagawa mo rito? Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsisigawan na tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang isipan na sinanay ng 7 taon ng pagpapanggap ay mabilis na gumana. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa librong hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang pabalat nito. Hindi ako makahinga sa ating silid. Sagot niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Puno ng isang kalungkutan na hindi niya kailangang pekein. Masyadong masikip. Naisip kong dito, mas maluwag ang hangin. Tinitigan siya ni Datu. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Sinusubukan nitong hanapin ang kahit na anong butas sa kanyang sinabi. Isang kislap ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita lamang nito ay ang pamilyar na imahe ng kanyang asawa. Isang babaeng malungkot, marupok at talunan. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, umismid ito. Kahit kailan, ang drama mo. Tumalikod ito at naglakad paalis. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay marahas na pumapalakpak sa sahig na marmol. Naiwan si Amihan sa sofa, hindi gumagalaw, hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto ng kanilang silid-tulugan sa itaas. Doon lamang niya pinakawala ng hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Ang lakas na nagpatayo sa kanya ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay naging parang halaya.
Ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang pagpipigil na kanyang iningatan sa loob ng napakatagal na panahon, ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Walang tunog, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luhang hindi para sa takot, kundi para sa pagod. Pagod na siyang magpanggap, pagod na siyang mag-isa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng 7 taon, ang bigat ng kanyang misyon. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi, isang sundalong lumalaban sa isang digmaan na siya lang ang nakakaalam. Naglakad siya na para bang isang multo patungo sa kusina. Doon, nakita niya si Manang Luningning na nag-aayos ng mga pinagkainan. Hindi na niya napigilan. Ang tahimik na pag-iyak ay naging isang mahinang hikbi. Napalingon si Luningning. Nang makita nito ang kalagayan ni Amihan, walang salitang binitiwan nito ang kanyang ginagawa at nilapitan siya. "Hija," mahinang sabi nito. At iyon lang ang kinailangan ni Amihan. Napahagulhol siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga emosyong matagal na niyang ikinulong. Niyakap siya ni Luningning. Ang mga braso ng matanda ay mahigpit at nagbibigay lakas. Sa sulok na yon ng kusina, sa bisig ng kanyang tapat na kasambahay, sa wakas ay pinayagan ni Amihan ang sarili na maging mahina. "Pagod na po ako, Manang," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Hindi ko na po yata kaya." Hinihintay niya ang mga karaniwang salita ng pag-alo. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Luningning. "Hindi ka nag-iisa, Amihan," bulong nito. At sa unang pagkakataon, narinig ni Amihan ang isang kakaibang bigat at awtoridad sa boses ng matanda. Humiwalay si Luningning sa yakap at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi lang ako isang kasambahay, Hija." Kumunot ang noo ni Amihan, naguguluhan. "Ang pangalan ng aking ama ay Elpidio." Pagpapatuloy ni Luningning, ang kanyang boses ay matatag. "Siya ang kanang kamay ng iyong ama, ang kanyang pinagkakatiwalaang aide. Magkasama sila mula pa noong nasa akademya sila." Isang alon ng pagkabigla ang bumalot kay Amihan. Naalala niya si Mang Elpidio, isang mabait na lalaki na laging nasa tabi ng kanyang ama. Bago mangyari ang aksidente, sabi ni Luningning, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Alam na ng iyong ama na may masamang mangyayari. Mayroon siyang hinala. Ipinatawag niya ang aking ama. May ibinigay siya ritong isang bagay at isang tagubilin. "Ano po iyon?" tanong ni Amihan. Ang kanyang paghinga ay halos mawala. Ang sabi niya, "Elpidio, kung may mangyari sa akin, protektahan mo ang aking bituin. Huwag mo siyang iiwanan, anuman ang mangyari." At pagkatapos, ibinigay niya ito. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, kinuha ni Luningning ang isang bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang isang luma at kinakalawang na susi. "Namatay ang aking ama 1 taon matapos ang sayo dahil sa lungkot at sama ng loob. Bago siya pumanaw, ipinasa niya sa akin ang pangako. Kaya't narito ako, Hisha. Nag-apply ako bilang kasambahay dito para tuparin ang pangako ng aking ama, para protektahan ang bituin ni General Agustin." Ang lahat ay biglang naging malinaw. Ang mga tingin na puno ng pag-unawa, ang mga tahimik na pagkilos ng tulong. Si Luningning ay hindi lamang isang kakampi dahil sa awa. Siya ay isang kakampi dahil sa tungkulin at karangalan. Hindi na nag-iisa si Amihan. Nanginginig, kinuha ni Amihan ang susi. Ang malamig na metal ay tila may bigat ng kasaysayan. Tinitigan niya ito. Pamilyar ang hugis nito. Tumayo siya. Ang kanyang mga luha ay napalitan ng isang bagong apoy ng determinasyon. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid panahian. Kasunod si Luningning. Lumuhod siya sa harap ng maliit na baul sa sulok.
ang huling regalo ng kanyang ama, ang baul na laging nakasara, na inakala niyang palamuti lamang dahil wala itong susi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang itinataas niya ang susi. Itinapat niya ito sa maliit at kinakalawang na butas ng kandong. Sa isang iglap, ang lahat ay tila huminto. Dahan-dahan, ipinasok niya ang susi. Pumasok ito ng perpekto. Sa isang marahang pagpihit, narinig nila ang isang tunog na matagal nang hinintay ni amihan. Ang tunog ng mga tumblers sa loob ng kandado na gumagalaw at bumibigay. Isang mahinang click. Ang baul ng nakaraan ay handa nang magbukas. Ang hangin sa silid panahian ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng tunog sa Villa Silangan, ang ugong ng aircon, ang malayong tiktak ng orasan, ay naglaho. Ang tanging umiral na lamang sa sandaling iyon ay ang dalawang babae at ang baul na nakabukas sa kanilang harapan. Dahan-dahan, itinaas ni amihan ang mabigat na takip na gawa sa kahoy na nara. Isang amoy ang lumabas mula sa loob. Ang amoy ng lumang papel, cedar, at ng panahong matagal nang lumipas, ang amoy ng kanyang kabataan. Sa ibabaw, naroon ang mga bagay na inaasahan niya. Isang nakatuping unipormeng pangseremonya ng kanyang ama, kumpleto sa mga medalya, ilang kupas na litrato nila, isang batang amihan na nakasakay sa mga balikat ng isang nagngingiting general, ang kanyang mga paboritong libro noong bata pa siya, mga alaala ng isang masayang nakaraan. Hinaplos niya ang tela ng uniforme, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak dito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, alam niyang mayroong higit pa. Tinulungan siya ni Luningning na maingat na alisin ang mga sentimental na bagay at sa ilalim, inilantad nito ang isang pekeng ilalim. Isang manipis na tabla ng kahoy. Nang alisin ito ni amihan, ang kanyang paghinga ay naputol. Naroon ang mga ito, hindi mga alaala, kundi mga armas, mga folder. Makakapal na folder na may mga label na makisig finances, arms dealings, confidential, witness testimonies. Nanginginig, kinuha ni amihan ang unang folder. Sa loob, naroon ang mga orihinal na kopya ng mga bank statement, mga titulo ng lupa sa ilalim ng mga pekeng pangalan, mga larawan, lahat ng ebidensyang unti-unti niyang tinahi sa loob ng 7 taon. Narito ang mga pinagmulan. Sa isang folder na may label na witnesses, nakita niya ang mga sinumpaang salaysay ng 3 sundalo. 3 sundalong alam niyang lahat ay namatay sa magkakahiwalay na aksidente, ilang buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay isang sobre na nakapatong sa ibabaw ng lahat na may sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking munting bituin, marahan niyang binuksan ito. Ang papel ay luma na at malutong sa kanyang mga daliri. Nagsimula siyang magbasa. Aking munting bituin, amihan, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na ang pinakamatindi kong kinatatakutan ay nagkatotoo. At nangangahulugan din na ikaw ay nasa panganib. Patawarin mo ako, anak, sa mundong iiwan ko para sa iyo. Ang kasamaan ng mga makisig ay mas malalim pa sa inaakala ng lahat. Hindi lamang ito pagnanakaw sa kaba ng bayan. Ito ay pagtataksil, pagbebenta ng armas sa mga kaaway ng Estado. Pinili kong itago ang mga ebidensyang ito, hindi para ilayo sa iyo ang katotohanan, kundi para protektahan ka hanggang sa dumating ang tamang panahon. Mag-ingat ka kay Datu. Nakikita ko ang anino ng kanyang ama sa kanyang mga mata, ang parehong kasakiman, ang parehong kawalan ng kaluluwa. Alam kong malapit siya sa iyo. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Huwag na huwag. Sa loob ng baul na ito ay ang katotohanan. Gamitin mo ito ng may talino. Ngunit higit sa lahat, alalahanin mo ito, amihan. Ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa apelyido mo o sa mga uniformeng isinusuot namin.
Nagmumula ito sa iyong puso. Magtiwala ka sa iyong sarili. Mas matapang ka kaysa sa iyong inaakala. Ikaw ang aking bituin, ang aking pag-asa. Nagmamahal, Papa. Ang bawat salita ay isang yakap at isang saksak sa puso ni Amihan. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang malinaw at nag-aapoy na layunin. Mayroon pa, sabi ni Luningning, itinuturo ang isang maliit na microcassette recorder na nasa ilalim ng mga folder. Kinuha ito ni Amihan at pinindot ang play. Isang pamilyar na tunog ng static. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama. Isang tinig mula sa nakaraan, malinaw at matatag, na nagdidikta ng kanyang mga natuklasan. Ang boses na yon, na puno ng integridad at katatagan. Ang huling piraso na bumuo sa kanyang determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pagdadalamhati ay tapos na. Panahon na para sa digmaan. Kinagabihan, sa kanyang silid panahian, binuksan niyang muli ang kanyang ghost laptop. Sa isang naka-encrypt na video call, 3 muka ang lumitaw sa screen. Si Amihan, ang kanyang muka ay iluminado ng liwanag ng screen. Hindi na isang biktima, kundi isang general na nagpaplano ng kanyang opensiba. Si Luningning, nakatayo sa kanyang likuran, isang matapat na tenyente. At si Alab, isang batang lalaki na may matatalas na mata, ang kanilang sundalo sa labas ng mga pader. Nasa akin na ang lahat, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ipinakita niya sa kamera ang isa sa mga dokumento, ang orihinal na ebidensya. Ang kailangan natin ngayon ay ang perpektong lugar at oras para ilabas ito. Ang seremonya sa Campo Diwa, mabilis na sagot ni Alab. Iyon ang pinakamalaking entablado. Naroon ang lahat ng media, lahat ng matataas na opisyal. Kapag doon natin ito pinasabog, walang paraan para pagtakpan nila ito. Tumango si Amihan. Iyon din ang nasa isip ko. Ngunit kailangan nating tiyakin na ang epekto ay agaran at hindi maibabalik. Ako na ang bahala sa teknikal na aspeto, sabi ni Alab. Kaya kong i-override ang mga screens sa hall. Sa isang senyas mo, ipapalabas ko ang lahat ng litrato ng mga dokumentong iyan. Nag-usap sila sa loob ng 1 oras. Binuo ang bawat detalye ng plano, bawat contingency, ang papel ni Luningning, ang signal, ang timing. Nang malapit nang matapos ang kanilang pag-uusap, biglang nagsalita si Alab. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroon akong huling impormasyon, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Amihan. Isang impormasyon na nagpapabago sa lahat. Kinumpirma ng aking source, dadalo sa seremonya sa Campo Diwa, si Secretary ng National Defense. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Ang mga pusta ay biglang tumaas ng 100 beses. Hindi na lamang ito isang iskandalo sa militar. Ito ay magiging isang pambansang krisis. Ang kanilang pagkakataon ay hindi na lamang perpekto. Ito ay naging isa at nag-iisa na lamang. Sa loob ng kanyang walk-in closet, na kasing laki ng isang ordinaryong apartment, nakatayo si General Datu makisig sa harap ng isang salamin na mula sahig hanggang kisame. Ang kanyang unipormeng pangseremonya ay perpektong nakalapat sa kanyang matipunong katawan. Ang mga gintong epaulet ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang hanay ng mga medalya sa kanyang dibdib ay isang makulay na testamento sa isang buhay ng kabayanihan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang espasyo sa kanyang balikat kung saan ilalagay ang kanyang pangalawang bituin. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng purong pagmamataas at kasiyahan. Nasa tuktok siya ng mundo. Sa wakas, narating na niya ang isang antas ng kapangyarihan na kahit ang kanyang ama, sa kasagsagan nito, ay hindi nakamit. Ang pangalang makisig ay hindi na lamang iginagalang. Ito ay kinatatakutan. At para sa kanya, ang takot ay isang mas matibay na pundasyon
kaysa sa respeto. Ang kanyang atensyon ay napunta sa kanyang telepono na nagriring sa ibabaw ng isang marmol na isla. Ang pangalan ng kanyang ama ang lumabas sa screen. Hindi ang kanyang yumaong ama, kundi ang kanyang tunay na ama, ang senador na siyang utak sa likod ng kanilang pamilya. Nakahanda na ba ang lahat para bukas? Tanong ng isang malamig at makapangyarihang boses mula sa kabilang linya. Lahat ay perpekto, ama. Sagot ni Datu. Ang presensya ng kalihim ng depensa ay isang malaking karangalan. Hindi ito karangalan, Datu. Ito ay isang kalkulasyon, pagtatama ng senador. Ang pag-endorso niya sa iyo ay isang malinaw na mensahe sa ating mga kalaban. Siguraduhin mong walang magiging anumang pagkakamali. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol, lalo na ang asawa ko. Narinig niya ang isang mahinang pagtawa mula sa senador. Ang anak ni Sinagtala. Kamusta na ang ating munting palamuti? Nasa kanyang hawla, gaya ng dati. Sabi ni Datu, ang kanyang mga mata ay dumako sa pinto ng kanilang silid-tulugan. Tahimik at sunod-sunuran, 7 taon ko siyang hinubog. Isa na siyang basag na manika na walang gagawin, kundi ang mga bagay na gusto ko. Mabuti, siguraduhin mo lang, ang dugong Sinagtala ay may likas na katigasan ng ulo. Ako na ang bahala. Pagtatapos ni Datu at ibinaba ang tawag. Lumabas siya ng closet at nagtungo sa kanyang opisina. Dito, nakipagkita siya kay Sidapa Silayan. Nakaupo ito sa kanyang silya, umiinom ng brandy na para bang isa na itong reyna sa kanyang trono. Excited ka na ba para bukas, mahal? Tanong nito. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Ito ay simula pa lamang, sabi ni Datu. Umupo sa gilid ng kanyang mesa at hinaplos ang pisngi nito. Pagkatapos nito, ang susunod na hakbang ay ang Malacanang. Tumawa si Sidapa. At ako ang iyong magiging first lady? Sino pa ba? Sagot ni Datu. Hinawakan nito ang baba ni Sidapa. Pero kailangan nating maging maingat. Kailangan muna nating tapusin ang problema kay Amihan. Pagkatapos ng seremonya, kapag ang aking posisyon ay hindi na matitinag, sisimulan ko na ang proseso ng annulment. Sasabihin kong siya ay may problema sa pag-iisip. Walang maniniwala sa anumang sasabihin ng isang baliw na babae. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasamaan. Isang perpektong pagsasama ng ambisyon at kawalang awa. Habang papaalis na si Sidapa, dumaan ito sa sala. Doon, nakita nito si Amihan, tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Huminto si Sidapa at tiningnan si Amihan mula ulo hanggang paa, na may halong pangungutya at awa. Pinaghahandaan mo ba ang malaking araw ng iyong asawa? Tanong nito. Siguraduhin mong maganda ka bukas. Ayaw mong mapahiya ang general, hindi ba? Hindi sumagot si Amihan. Itinuon niya lamang ang kanyang atensyon sa isang puting rosas. Maingat na inaalis ang mga tinik nito. Ang kawalan ng reaksyon ni Amihan ay mas lalong nagpainis kay Sidapa. Umismid ito at naglakad paalis. Para sa kanya, si Amihan ay isang multo na lamang, isang anino na malapit ng tuluyang maglaho. Nang gabing iyon, habang papasok si Datu sa kanilang silid-tulugan, nakita niya si Amihan na nakatayo sa harap ng salamin. Hawak ang navy blue na gown na pinili niya para rito. Ang gown na may mga pilak na butones. Ngumisi siya. Ang lahat ay sumusunod sa kanyang plano, ang kanyang asawa, ang kanyang babae, ang kanyang karera. Siya ang manunulat at direktor ng dulang ito. Nilapitan niya ito mula sa likuran. Magiging perpekto yan sa'yo. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa batok nito. Magiging pinakamagandang tropeo ka sa aking koleksyon. Hindi lumingon si Amihan. Tumingin lamang ito sa kanilang refleksyon sa salamin. Sa isang iglap, tila nakita ni Datu ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito.
Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Hindi kalungkutan, hindi takot. Isang bagay na mas malalim, ngunit nawala rin ito kaagad, napalitan ng pamilyar na kawalan ng laman. Marahil ay imahinasyon lamang niya iyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Sino to? Isang babala lamang, General. Sabi ng isang boses na pilit binago. Mag-ingat ka sa ahas sa loob ng iyong pamamahay. Kumunot ang noo ni Datu. Anong pinagsasabi mo? Ang pinakamalapit sa iyo ang siyang may pinakamatatalas na pangil. Mag-ingat ka sa asawa mo. Ibinaba ng tumawag ang telepono. Tinitigan ni Datu ang kanyang telepono. At pagkatapos ay tumingin sa kanyang asawa na tahimik pa ring nakatayo. Isang ahas? Si Amihan. Napatawa siya ng malakas. Ang ideya ay katawa-tawa. Si Amihan ay isang ibon na may bali ang pakpak, hindi isang ahas. Ito ay tiyak na gawa ng isa sa kanyang mga naiinggit na karibal. Ibinulsa niya ang kanyang telepono. Ang babala ay mabilis na nawala sa kanyang isipan. Ang kanyang pagmamataas ay isang pader na hindi kayang pasukin ng anumang pagdududa. Hindi niya nakita ang panganib na nasa harap na mismo niya, nakasuot ng mukha ng kahinaan na siya mismo ang lumikha. Ang gabi bago ang seremonya ay bumalot sa Vilasilangan ng isang kakaibang katahimikan. Si Datu ay maagang umalis para sa isang huling pagpupulong sa Campo Diwa. Iniwan si Amihan sa malawak at walang kaluluwang bahay na naging kanyang kulungan sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayong gabi, hindi na ito isang kulungan. Ito ay isang larangan ng digmaan na malapit ng iwanan ng nagwaging sundalo. Hindi siya natulog. Sa halip, naglakad siya sa bawat sulok ng bahay, isang huling paglalakbay sa mga guho ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga paa ay walang ingay na tumahak sa malamig na sahig na marmol ng bulwagan. Hinawakan niya ang barandilya ng engrandeng hagdanan at naalala ang isang gabi kung kailan kinaladkad siya ni Datu paakyat dito. Ang mga daliri nito ay nakabaon sa kanyang braso. Ngayon, ang kahoy na nara ay malamig lamang sa kanyang palad. Wala nang sakit. Nagpatuloy siya sa silid kainan. Tinitigan niya ang mahabang mesa na gawa sa kamagong, ang lugar kung saan hindi mabilang na mga hapunan ang kanyang tiniis sa katahimikan, kung saan ang kanyang presensya ay parang hangin lamang. Ngayon, nakikita niya lamang ito bilang isang piraso ng kasangkapan, walang kapangyarihan sa kanya. Bawat bagay na kanyang hinawakan, isang florera, isang libro, isang litrato, ay may kaakibat na alaala ng sakit at pag-iisa. Ngunit ang sakit ay kupas na, napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa mga anino. Bawat alaala ng kalupitan ay isa na lamang dahilan, isang panggatong sa apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Nasa gitna siya ng kanyang tahimik na paglalakbay nang makita niya si Manang Luningning na naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo. May daladalang 2 tasa ng mainit na salabat. Hindi ka dapat nagpupuyat, Hija, mahinang sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang isang tasa. Hindi po ako makatulog, Manang, sagot ni Amihan. Tinanggap ang mainit na inumin. Umupo sila sa isang sopa sa sala. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Natatakot ako para sa iyo, Amihan. Pag-amin ni Luningning, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga makisig, walang awa ang mga Kapag nalaman nila, alam ko po, sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay kalmado. Tumingin siya sa mga mata ng matanda. Handa na po ako sa anumang mangyayari, kahit na anong kapalit. Ang mahalaga ay makamit ang hustisya para kay Papa. Paano ka? Tanong ni Luningning. Paano ang iyong kalayaan? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Manang,
Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ngayon ko palang nararamdaman na malaya na ako. Ano man ang mangyari bukas, tapos na ang pagkakakulong ko, tapos na ang pagpapanggap. Ito ang kanyang sandali ng pagkawala ng lahat, ang pagtanggap na maaring mawala sa kanya ang kanyang pisikal na kalayaan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napalaya na niya. Niyakap ni Luningning si amihan ng mahigpit. Hindi ito isang yakap ng awa, kundi isang yakap ng paggalang at pakikiisa. Dalawang babaeng magkaiba, ang henerasyon, pinagbuklod ng isang pangako at isang laban. Kasama mo ako hanggang sa huli, bulong ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si amihan sa kanyang silid. Huminto siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng may mga matang puno ng takot at kalungkutan. Ang mga mata niya ngayon ay mga mata ng kanyang ama. Matatag, hindi natitinag, puno ng dignidad. Hindi na niya nakikita si amihan makisig, ang asawang palamuti. Nakikita niya si amihan Sinagtala, ang anak na babae ni General Agustin Sinagtala. Ang kanyang ama ay hindi nag-iwan ng isang biktima. Nag-iwan siya ng isang mandirigma. Biglang nag-vibrate ang burner phone sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Alab. Handa na ang lahat. Magkita tayo sa kabilang panig ng hustisya. Isang hiningang malalim. Ito na. Kinabukasan. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Walang salita. Isinuot ni amihan ang navy blue na gown. Ang tela ay malamig sa kanyang balat. Isa-isa, hinawakan niya ang bawat pilak na butones sa likuran. Ang kanyang mga nakatagong sandata. Ito ang kanyang baluti. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng kanyang buhok nang bumukas ang pinto. Pumasok si Datu, nakasuot na ng kanyang buong uniforme. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapangyarihan at pagwawalang bahala. Tiningnan niya si amihan, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang bagay na susuriin. Tumango ito, tila kontento sa kanyang nakita. Tara na, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Huminto ito sa may pinto at lumingon sa kanya. Isang mapanguyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oras na para sa iyong huling pagganap. Ang bulwagan ng Kampodiwa ay napupuno ng mga unipormadong katawan at mga makikinang na medalya. Ang hangin ay siksik sa amoy ng kapangyarihan. Si amihan ay nakaupo sa unang hanay. Sa tabi ng pamilya makisig, ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang kandungan. Para sa lahat, siya ang perpektong asawa ng isang general, isang imahe ng kahinahunan at suporta. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol ng digmaan. Bawat paghinga niya ay may sukat, bawat paggalaw ay may layunin. Tiningnan niya ang malalaking screen sa magkabilang panig ng entablado na kasalukuyang nagpapakita ng selyo ng Armed Forces. Malapit na. Nagsimula ang seremonya, mga talumpati, mga parangal. Sa wakas, tinawag ang pangalan ni General Datu Makisig. Tumayo siya sa gitna ng malakas na palakpakan. Naglakad siya paakyat sa entablado, ang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Tinanggap niya ang kanyang pangalawang bituin mula sa kalihim ng depensa. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha habang ang mga kamera ay kumikislap. Matapos ang seremonya ng paggawad, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malakas at puno ng awtoridad. Pinasalamatan niya ang kanyang mga nakatataas, ang kanyang mga kasama, ang kanyang pamilya. Isang perpektong talumpati. At syempre, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan hanggang sa tumama ang mga ito kay amihan. Ang aking tagumpay ay hindi magiging kumpleto kung wala ang suporta
ng aking pinakamamahal na asawa. Isang spotlight ang tumutok kay amihan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ngumiti siya, isang maliit at mahinhingnang ngiti, gaya ng inaasahan sa kanya. Sa loob ng 7 taon, pagpapatuloy ni Datu, ang kanyang tono ay biglang nagbago. Nagkaroon ng isang matalim na gilid. Tiniis niya ang mga sakripisyo ng pagiging asawa ng isang sundalo. Naglakad siya pababa ng entablado, patungo sa kanya. Isang alon ng pagkalito ang gumapang sa mga manunood. Hindi ito bahagi ng programa. Huminto siya sa harap mismo ni amihan, kinuha ang mikropono mula sa stand. At ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong na pinalakas ng sound system bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo, oras na para palayain siya sa kanyang tungkulin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa bulwagan. Sa harap ninyong lahat, deklara ni Datu, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pekeng awa. Nais kong ipaalam na ako ay magsasampa ng annulment. Ang aking asawa ay dumaranas ng matinding mental instability sa loob ng maraming taon. Hindi na niya kayang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Oras na para siya ay magpahinga at magpagamot. Ang mga salita ay isang bala. Idinisenyo upang sirain siya, upang gawing hindi kapanipaniwala ang anumang sasabihin niya sa hinaharap. Ito ang kanyang huling galaw, ang kanyang checkmate. Ngunit hindi niya inaasahan ang reaksyon ni amihan. Sa halip na umiyak o magpakita ng pagkagulat, dahan-dahang tumayo si amihan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa publiko, nakita ni Datu ang apoy sa mga ito. Tinaas ni amihan ang kanyang kanang kamay at marahang hinawakan ng isa sa mga pilak na butones sa kanyang damit. Iyon ang senyas. Bigla, ang mga screen sa magkabilang panig ng entablado ay namatay. Isang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, sabay silang umilaw muli. Ngunit hindi na ang selyo ng armed forces ang nakalagay. Ang unang lumabas ay isang larawan ng isang pahina mula sa itim na ledger. Mga pangalan, mga petsa, mga milyon-milyong halaga na nakapangalan sa isang shell corporation. Pagkatapos ay isa pa, isang larawan ng isang deed of sale para sa isang mansyon sa Europa sa ilalim ng pangalan ni Sidapa Silayan. Sunod-sunod, mabilis, mga bank transfer, mga blueprint ng mga armas. Ang mukha ng mga kilalang terorista sa tabi ng mga flight manifest na may pangalan ng mga tauhan ni Datu. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga palakpak ay namatay. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa mga screen, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. At pagkatapos, isang audio ang umalingaw-ngaw. Ako na ang bahala, walang makakaalam. Ang mahalaga ay makarating ito sa mga kliyente natin bago matapos ang buwan. Ang boses ni Datu, malinaw na malinaw. Ang mukha ni Datu ay namutla. Ang kayabangan ay naglaho, napalitan ng purong, hindi makapaniwalang takot. Tumingin siya mula sa mga screen patungo kay amihan. Ang babaeng akala niya'y isang basag na manika ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tagumpay at hustisya. Ang kalihim ng depensa ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara. Sumigaw siya ng utos sa kanyang mga aide. Ang mga sundalo ng military police na kanina'y nakatayo lamang bilang dekorasyon ay biglang kumilos. Nagmartsa sila patungo sa entablado. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Datu. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin siya kay amihan. Ikaw ang may gawa nito. Hindi. Kalmadong sagot ni amihan. Sapat na lakas para marinig ng mga nasa paligid nila. Ito ang gawa mo.
Bago pa man makakilos si Datu, napaligiran na siya ng mga sundalo. Ang general na kanina lamang ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan ay hinawakan ng mga braso. Isang opisyal ang nagsimulang basahin ang kanyang mga karapatan. Hindi! Bitiwan ninyo ako! Hindi ninyo alam kung sino ako! Nagwawalang sigaw ni Datu. Ang kanyang dignidad ay gumuho sa bawat segundo. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Datu at Amihan ay muling nagtagpo. Sa mga mata nito, nakita niya ang purong pagkamuhi at pagtataka. Isang tanong, paano? Sa mga mata ni Amihan, nakita nito ang kanyang sagot. Hindi paghihiganti, hindi galit, kundi kalayaan. Habang inilalabas si Datu sa bulwagan, isang kriminal na nakasuot ng uniforme ng isang bayani, si Amihan ay nanatiling nakatayo. Ang bigat ng 7 taon ay biglang nawala sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, tapos na ang sayaw. Ang sumunod na mga linggo ay isang ipo-ipo. Ang iskandalong makisig ay sumabog sa buong bansa, naging pangunahing balita sa bawat pahayagan at istasyon ng telebisyon. Ang pagbagsak ni General Datu Makisig ay mabilis at walang awa. Si Sidapa Silayan ay dinakip habang sinusubukang tumakas ng bansa. Ang buong imperyo ng kasinungalingan at krimen na itinayo ng kanilang pamilya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Sa gitna ng lahat ng ingay, pinili ni Amihan ang katahimikan. Iniwan niya ang Villa Silangan sa parehong araw na dinakip si Datu, dala lamang ang isang maliit na maleta ng kanyang mga personal na gamit at ang baul ng kanyang ama. Hindi na siya lumingon pa. Ang pinakamahalagang araw para sa kanya ay dumating hindi sa isang courtroom, kundi sa isang sementeryo. Isang espesyal na seremonya ang idinaos sa libingan ng mga bayani. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, opisyal na nilinis ang pangalan ni General Agustin Sinagtala. Ang mga paratang ng katiwalian na ikinabit sa kanyang pangalan ay binawi. Ang kanyang aksidente ay idineklarang isang kaso ng foul play. Posthumously, iginawad sa kanya ang Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal sa militar. Nakatayo si Amihan sa harap ng puntod ng kanyang ama, suot ang isang simpleng puting bestida. Nasa kanyang tabi si Luningning at si Alab. Ang 2 taong naging kanyang pamilya sa gitna ng unos. Ang kalihim ng depensa mismo ang nag-abot sa kanya ng medalyang nakalagay sa isang kahon na pelos. Hindi siya nagsalita. Tanging ang kanyang mga luha ang nagsilbing kanyang pasasalamat. Nang matapos ang seremonya at umalis na ang lahat, nanatili silang 3. Lumuhod si Amihan sa damuhan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at kinuha ang malamig na metal ng medalya. Ang araw ay tumama dito. Lumilikha ng isang nakasisilaw na kislap. Papa, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa inyo po ito. Hustisya. Sa wakas. Inilapag niya ang medalya sa ibabaw ng malamig na marmol ng lapida. Sa tabi mismo ng pangalan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bigat na umalis sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan niya sa loob ng 7 taon. Ito ay ang bigat ng isang misyong sa wakas ay natapos na. Payapa na siya, mahinang sabi ni Luningning. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Tumayo si Amihan at humarap sa kanyang mga kasama. Utang ko po sa inyong 2 ang lahat. Ginawa lang namin ang tama, Amihan, sabi ni Alab. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang batang mamamahayag na dati isang anino lamang sa email ay isa ng tunay na kaibigan. Ikaw ang tunay na bayani sa kwentong ito. Hindi. Pagtatama ni Amihan. Lahat tayo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Amihan na bumuo ng isang bagong buhay. Nanirahan siya sa isang maliit at tahimik na apartment, malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng kanyang nakaraan. Nagsimula siyang muling magbasa, maglakad sa parke, at gawin ang mga simpleng bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya.
Isang hapon, habang sila ni Alab ay nagkakape sa isang maliit na kapihan, tiningnan siya nito nang may seryosong ekspresyon. Ini-interview ko ang ilan sa mga dating kasamahan ng iyong ama, sabi nito. Lahat sila ay may iisang sinasabi na ang pinakamalaking pangarap niya ay hindi ang maging chief of staff, kundi ang magtayo ng isang foundation para sa mga pamilya ng mga sundalong namatay o nasaktan sa linya ng tungkulin. Tumingin si Amihan sa labas ng bintana sa mga taong naglalakad. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang bagong misyon. Hindi isang misyon ng paghihiganti, kundi isang misyon ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, isang sulat ang dumating para sa kanya. Ang selyo ay mula sa sea jail. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sulat mula kay Datu. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi na siya ang babaeng iyon. Binuksan niya ang sobre. Ang sulat kamay ni Datu ay magulo at puno ng galit. Ang laman ng sulat ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang litanya ng mga paninisi at pagbabanta. Sinisisi siya nito sa pagkasira ng kanyang buhay. Ipinapangako nitong magbabayad siya, na kahit sa loob ng kulungan, ang kanyang kapangyarihan ay aabot pa rin sa labas. Hinawakan ni Amihan ang sulat. 7 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang ito ay magpapanginig sa kanya sa takot. Ngunit ngayon, wala na siyang naramdaman. Tanging awa. Awa para sa isang lalaking nawala sa kadiliman ng sarili niyang ambisyon. Naglakad siya patungo sa kusina. Binuksan ang kalan at sinindihan ang sulok ng papel. Pinanood niya itong maging abo. Ang mga salita ng pagbabanta ay naglaho sa hangin. Tapos na. Ang huling tali sa kanyang nakaraan ay naputol na. Ang abo ng sulat ni Datu ay tinangay ng hangin. Kasama nito ang huling mga multo ng nakaraan ni Amihan. Mula sa araw na yon, hindi na niya muling inisip pa ang lalaking sumira at humubog sa isang bahagi ng kanyang buhay. Para sa kanya, si Datu Makisig ay isa na lamang aral, isang masakit, ngunit mahalagang aral tungkol sa lakas na matatagpuan sa gitna ng pagdudusa. 1 taon ang lumipas, 1 taon ng pagbabago, paghilom at pagbangon. Sa isang maliit na bulwagan, sa harap ng mga pamilya ng mga sundalo at ilang tapat na kaibigan, tumayo si Amihan Sinagtala sa isang entablado. Sa likod niya ay isang banner na may mga salitang, The General Agustin Sinagtala Foundation, pag-asa para sa pamilya ng bayani. Ang aking ama ay isang sundalo. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. Hindi na ang nanginginig na bulong ng dati. Ngunit ang pinakamalaking laban na kanyang ipinanalo ay hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa kanyang puso. Ang laban para sa integridad at pagmamahal sa kapwa. Ngayon, sa pamamagitan ng pundasyong ito, ipagpapatuloy natin ang kanyang laban. Hindi sa pamamagitan ng mga bala, kundi sa pamamagitan ng tulong. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng isang taos-pusong palakpakan. Sa karamihan, nakita niya si Manang Luningning na ngayon ay masaya nang namumuhay sa kanyang probinsya, ngunit bumisita para sa espesyal na araw na yon. Sa tabi nito ay si Alab, hindi na bilang isang mamamahayag na nag-uulat ng balita, kundi bilang isang kaibigang nag-aalok ng suporta. Ang kanyang kamera ay nakatutok hindi sa iskandalo, kundi sa isang kwento ng tagumpay. Ngayon, ang buhay ni Amihan ay malayo na sa gulo ng lungsod ng Maharlika. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, isang bahay na pinuno niya hindi ng mga mamahaling palamuti, kundi ng mga libro, halaman, at halakhak. Sa paglubog ng araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Nakaupo si Amihan sa buhanginan, pinapanood ang 2 maliliit na figura na nagtatakbuhan
at naghahabulan sa dalampasigan ang kanyang kambal na anak na babae. "Halia, Mayari, dahan-dahan lang." Sigaw niya, isang nangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi, ang kanyang mga buwan, ang kanyang liwanag sa dilim, ang kanyang bagong simula. Ang mga pangalan nila ay isang pangako na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may darating na liwanag. Lumapit ang dalawang bata sa kanya. Ang kanilang mga pisngi ay mamula-mula at ang kanilang mga buhok ay magulo dahil sa hangin. Ipinakita nila sa kanya ang mga kabibe na kanilang nakolekta. "Tingnan mo, Mama," sabi ni Mayari. "Ang ganda. Parang mga bituin," dagdag ni Halia. Niyakap ni Amihan ang kanyang mga anak. "Oo, mga anak ko, parang mga bituin." Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan na mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang karangyaan na kanyang naranasan. "Mukhang masaya ang mga bituin mo," sabi ng isang pamilyar na boses. Napalingon si Amihan. Nakatayo roon si Alab. May daladalang isang bayong ng prutas at isang ngangiti na kasing init ng papalubog na araw. "Alab," sabi ni Amihan, "kanina ka pa ba?" "Kararating lang," sagot nito. Umupo sa tabi niya sa buhanginan. "Ayokong sirain ang perpektong sandali ninyo." Nagkatinginan sila, isang tingin ng malalim na pagkakaunawaan at paggalang. Ang kanilang relasyon ay nanatiling isang tahimik na ilog ng pagkakaibigan na may hindi pa nasusulat na mga posibilidad sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ang pagkakaibigang yon ay sapat na. "Hiraya," bulong ni Amihan, nakatingin sa dagat. "Anong sabi mo?" tanong ni Alab. "Hiraya," ulit niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang sinaunang salita. Ang ibig sabihin ay ang katuparan ng isang pangarap. Magkasama silang nanood habang ang araw ay dahan-dahang lumubog sa abot-tanaw. Nag-iiwan ng isang pangako ng isang panibagong umaga. Ang nakaraan ay isa na lamang alaala at ang hinaharap, tulad ng malawak na karagatan sa kanilang harapan, ay bukas, malaya, at puno ng pag-asa. Ang kwento ni Amihan Sinagtala na ating sinubaybayan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagkamit ng hustisya at sa pambihirang kakayahan ng puso na bumangon mula sa abo ng isang masakit na nakaraan upang buong tapang na yakapin ang isang malaya at mapayapang kinabukasan. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang isang maliit na bituin ng pag-asa ay maaaring maging liwanag para sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ni Amihan. Ang inyong mga komento at reaksyon ay nagbibigay buhay sa aming channel. Ngayon, nais po naming marinig mula sa inyo. Anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na ipinaglaban? Isang misteryo? O isang kwento ng pamilya? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.